Yun, so hello guys and welcome back again dito sa aking channel. So minsan lang tayo makapag-update dito sa ating backyard. Yan, medyo busy tayo kakaship. So marami tayong shipment everyday. So sa gusto pa rin magpa-ship sa atin, nationwide tayo. 152 lang po yung babayaran natin sa shipping fee. So 152. Yun ay branch pickup. So pag door to door po tayo is 251 yung babayaran natin. Pero mas advisable sa atin yung branch pickup na lang kasi minsan umaga pa ina-out ni rider yung parcel sa hub tapos hapon naman i-deliver sa bahay nyo. So minsan mainit, baka madali yung natin isda. So ganun po pag gusto nyo ulit mag-order sa akin ng mga long tinda nyo, message nyo lang ako sa Facebook, or pag hindi nyo ako ma-message sa Facebook ko, mag-comment lang kayo dun sa mga post ko tapos ako mag-message sa inyo. Sonyo Fish Hub pa rin yung pangalan, and same ng profile dito sa YT. Message nyo lang po ako, nationwide, anywhere, basta may LBC sa lugar nyo, kaya natin i-ship yung long pinda nyo. So 5 days arrival tayo, minsan naabot ng 6 days, depende pag merong abriya yung yung cargo. Pero safe naman yung isda natin. Tulad nung nangyari sa sa Hulu Sulu, nag-ship ako, medyo remote area talaga yung Sulu dahil schedule ata yung yung biyahe ng barko doon. Inabot siya ng 13 days. Akala ko nga tunaw na yung natin, mga danyo. Yun pagdating, nakakatawa kasi buhay pa sila. Yun lang, medyo nangayayat na yung danyo natin. So almost 2 weeks kasi na walang kain. Nangayayat na yung mga isda natin. Pero matibay talaga yung danyo natin. And in case naman may may mga casualty pagdating or may patay, lagay natin. So i-refund natin yun. Basta while open lang ng ng box, paki-video lang para yun na yung proof natin na may patay sila pagdating. Yun, ganun lang kasimple. Sa magpa-ship ng danyo, PM nyo lang ako sa Facebook ulit. Pero sa mga ganitong isda, hindi po natin yung pwede i-ship kasi mas sila, kumbaga malakas mag-consume ng medical oxygen. Mabilis maubos ang oxygen, malakas tumae. Yung nun, kalalabasan, mabilis ma-pollute yung tubig, tataas yung ammonia, and then dead ball. Hindi katulad ng danyo na maliit lang yung tae nila, tsaka maliit lang din sila. So ikukumpara natin yung laki ng plastic sa katawan nila, hanggat may oxygen pa yung plastic, safe pa yung natin danyo. Yun, ganun lang. So PM lang po sa gusto ulit mag order ng longpin danyo. May account din ako sa TikTok if gusto niyo po nagla-live ako dun sa TikTok minsan pag marami akong stock ng mga longpin danyo. Lalo na yung mga green, mga neon katulad nito. Ayan. Magaganda yung mga longfin natin. Ito yung mga female natin na mga ready to breed na. Ayan. So lahat po yan mga longfin. May mga sunburst, green hook, lime hook, tsaka neon. Marami po tayo. Tapos may mga molly din tayo dito. Ito, trico. Ito naman, caramel. Ito sold na yung mga rambo natin. Ayun, trico rin. Tapos may mga pitch head tayo. Marami. May mga molly pa tayo. So sa gusto avail, PM nyo ako sa Facebook. Eto rin, marami pa tayo dito, and then nag-out din ako ng mga juvenile size na mga danyo. Yan, PM lang, hanggang doon yan, puro danyo. May mga mollies din tayo. Yan, PM lang po, PM. So Sonyo Fish Hub pa rin yung name natin sa Facebook. So ito na yung backyard natin ngayon. Yan, puro na yan mga fry ng danyo at saka mga betta fish. So upgrade tayo konti. So ganun lang, sa gusto ulit order o mag-avail ng danyo. And napaka-simple lang naman nila alagaan. Napaka-low maintenance nila, kaya nilang mabuhay ng walang aerator. Katulad nito, papakita ko sa inyo. Ito yung nasa 2.5 gallons. Yan, walang aerator yan Ayan sila, pero sobrang tawag dito, ang lilikot pa. Naglagay ako dito ng ng 10 piraso, pero yung iba ata kasi ulan init yan dito, yung tubig nagfo-flow lang, siguro tumalon dito na iba. Kaya naiwan dito nasa 6 na lang, yung tumalon na yung 4 siguro. Ito ganito rin. Dito nasa 20 pieces nilagay ko ng mga juvie size, pero naiwan dito mga 10 na lang, nakatalo na siguro yung 10. Ayan, dito ito marami to dito, pero nasa 5 na lang yung nakikita ko. Siguro ganun din pag grabe yung ulan tapos mapupuno.
sumasabay sila sa agos ng tubig. Katulad dito, grabe punong-puno oh. Yan. Yung danyo hindi naman natatalon pag wala silang nakitang pagkain dito or mayroong pumapatak na tubig sa taas, hindi sila tatalon. Pero pag mayroong pumapatak ditong ganun, yan, nag-i-enjoyin sila, minsan tumatalon. Kaya yung bagsak nila tubig pa rin. Pero sa inyo, pag wala kayong tubig sa ilalim, mas maganda maglagay kayo ng takip sa itaas. Yan, or lagyan nyo ng walling para pag talon niya, dun siya babagsak sa wall. Yan. Tapos pag tinapik po yan, ganyan, tatalon yan. Yan, tumatalon niya sila pag tinapik. Pero pag hindi mo naman ginalaw, lang sila, ganyan lang. Kalma lang, kalma. Yan. Tapos napakabilis lang naman to i-breed yung danyo. Pwede ka mag-breed ng ng 2 female, 2 male, or 1 male, 1 female. Pwede hanggang 5 male at saka 5 ding female. Pwede. Tsaka yung breeding natin, procedure, napaka-easy lang. Kahit sino pwedeng makapag-breed ng ganitong idea. Ito lang yung breeding tank natin. Yan. Ganito lang. Naglalagay ako dito 5:5 or 3. Basta ganun, pinaka-maximum ko is 5:5. Simula 1:1. Kung gusto ko mag-breed ng solid, 1:1, yun, ganun. Pwede rin kayo makapag-breed ng mixed breeding. Yellow sa green or orange sa green. Yung lalabas dun, may mga sunburst, yun, lalabas na. So sa pink at saka green, minsan lumalabas yun, mga blue, purple, yan. So wala namang problema sa mixed breeding. Minsan dun pa tayo nakakuha ng mga magagandang strain. Yan. So guys, gusto mag-avail ng mga long pin danyo natin. Lalo na ngayon, medyo maganda yung market ng danyo. So follow nyo ako sa Facebook, Sonyo Fish Hub, or TikTok, Sonyo Fish Hub. Yan. So once again guys, thank you and see you on my next video. Kung kailan pa tayo ulit makapag-upload. Yan, medyo busy tayo eh.